Suko na ba? Ibinaba pa ng economic team ni PBBM ang growth target para sa 2025. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Tila pababa ng pababa ang growth targets ng gobyerno. Mula 6 to 8% growth target sa simula ng 2024, naging 6 to 7% sa katapusan rin ng kaparehong taon, na ngayon ay inadjust na naman. Ibinaba na sa 5.5 to 6.5% ang target growth para sa 2025. The revisions take into account heightened global uncertainties such as unforeseen escalation of tensions in the Middle East and the imposition of U.S. tariffs. Hindi lang yan, ibinaba rin ang tansya sa export growth. Negative 2% ang inaasahan ngayong taon. Tila nauudlot ang ambisyon ng bagong Pilipinas sa harap ng lumalalim na global slowdown at export collapse. Pero nananatili namang stable ang projection sa piso. At hindi pa rin nakikita ng economic team na tatama sa $80 to $100 ang presyo ng krudo. Tempered by easing global demand and expected increases in global oil inventories, the Dubai crude oil prices are expected to average between 60 to 70 US dollar per barrel from 2025 to 2028 despite escalating geopolitical tensions. Umaasa ang economic team na ang huling 5 rate cut ay makakatulong sa pag-pick up ng ekonomiya. This is expected to improve credit conditions and support sustained consumption and domestic activity. Isa pang matinding challenge ang fiscal deficit o kapag mas malaki ang ginagastos ng gobyerno kaysa sa kinikita nito. Fiscal consolidation remains a cornerstone of the government's medium-term strategy. The national government is committed to reducing fiscal deficit while simultaneously ramping up investments in infrastructure, human capital, and social services. Para masustentuhan ito, inaasahan ng DBCC ang pagtaas ng buwis at mga kita mula sa VAT ng mga digital service providers at mas mahigpit na tax enforcement. At sa kabila ng paghigpit ng fiscal space, itinaas pa rin ng gobyerno ang proposed 2026 national budget sa 6.79 trillion pesos, ang pinakamalaking budget sa kasaysayan. Pero hirit ng gobyerno para ito sa infrastruktura, edukasyon, kalusugan at social services. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.